Ikaw ba'y nalilito? Sa maraming nagtuturo? Sino ba sa kanila ang totoo? Paano ba makilala ang tunay? Nasaan ba ang katotohanan? Paano natin ito hahanapin? Sari-saring katanungan. Iba't ibang usapin. Basta't magtiwala ka lang, kaibigan. Lahat ng yan ay may kasagutan. Kailangan lang ay pag-aralan natin. Mayroon ka bang tanong o kaibigan? Ikaw ba'y naghahanap ng kasagutan? Ikaw ba'y nalilito o kaya'y naguguluhan? Ating saliksikin ang kasulatan. May bumabagabag pa sa iyong isipan, mga bagay na di lubos maunawaan. Narito na ang sagot sa banal na kasulatan. Halina't atin ang pag-aralan. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Siya sa atin suriin ng lubos. Subukin mo kung ito ba ay tunay ngang sa Diyos. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Isang pagbati ang muli naming ipinapaabot sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Magandang umaga sa ibang bansa na umaga ngayon, maaaring tanghali o anumang oras kayong datnan na ang programang ito, Kapayapaan Nawa, ang sumaating lahat. At kami po ay nalulugod na muli kanyo kaming binigyan ng pagkakataon na makabisita sa inyo sa pamagitan ng pagpapatuloy sa programang ito. Salamat po sa inyong palaging pagsubaybay. Salamat po sa inyong laging pagtutok dito sa ating pong regular na program ng pag-aralan natin. At ito po, kung tutuusin, ay kaninang 1:30 dapat ang ating Bible study, pero nilipat na po natin sa gabi. At ito na yung ating pinaka-Bible study, pero ngayon ay dadako ang ating pong pag-uusapan ay mga tanong. Napakarami pong tanong sa ating page, kaya para hindi po sila magtampo, ay ating pong minarapat na ika nga ay talakayin at sagutin ang kanila pong mga katanungan. Ang aking makakasama po ngayong gabi, mga kapatid, ay walang iba kundi si Brother Richard Thompson. Samantala, wala po si Evangelist Cesar Dizon Jr., pero kami po ni Brother Richard ay tuloy-tuloy. Sana ay walang brown out, sana hindi maputol.
Kapag ka Yeah. naputol ito, mga kapatid, ay tuloy-tuloy lang din po tayo. Re-reconnect natin. At para po doon sa, kung sakali lang ho, no, mga kapatid, para po doon sa, kung may experience natin na maputol, ay i-re-upload natin ang buo na walang putol. So yan po, mga kapatid. At ngayon ay bigyan ko ng pagkakataon na bumati ang aking kasama ngayon sa katawan po ni Brother Richard Thompson. Brother Richard. Ayan, Brother Johnson, ang aking pagbati, una sa mga kapatid at may kasama ring tugon sa paninita sa ating ginagawang programa, Brother Johnson. Kasi itong paglipat, pati ba naman paglipat natin ng oras ng ating Bible study sa gabi, ay kinopya na rin daw natin uli sa ADD. Nako, patawarin tayo ng mga... Ano ba yan? Nga, pati ba Pakialam ba naman... natin dyan? Pati paglipat ng oras, isipin nilang kinopya na natin. Ano Mga ba kapatid, naman? medyo welcome naman sila sa ating program. Basta atin na lang kung sabi nga ni Brother Johnson, yung pangit na mga katanungan o comment nila ay ating aayusin na lang. Pero super appreciated, Brother Johnson, grabe yung pagtatsaga ng ating mga kapatid Opo. na sumusuporta sa ating programa sa pamagitan unang-una ng kanilang panalangin at panunood, Brother Johnson. Kaya alang-alang din po sa kanila at sabi mo nga, hindi naman lahat ng nanonood na nagsusuri ay kasing isip nila. So alang-alang doon sa mga talagang bukas ang puso't isipan, ay amin pong ipagkakaloob ng 100% sa tulong ng biyaya ng Panginoon ang paglilingkod na ito, hindi para po sa aming mga sarili, kundi para po sa mga katotohanan na ating maipapahayag, ay lalo po itong magdulot at maging dahilan ng ating lalong paglapit sa Panginoon. Kaya yan po ang mitiin ng programang ito kung bakit patuloy nating isinasagawa. So maraming salamat, Brother Johnson. It's a privilege na makasama ka palagi sa ating ginagawang programa. Amen. Back to you. Thank you din, Brother Richard. At palagi kang nandyan din, no, mga kapatid, mga kaibigan. At tayo po ay tatalakay ngayon. At bago kami manalangin, ay gusto ko po munang ipaliwanag yung ating paksa. Ito po ay tanong uli ng isang kaanib ng ang dating daan na si Bong Lipio. Ayan o, Bong Lipio. Tanong ng ADD na si Bong Lipio. Na ang kanyang tanong ay, sabi niya, tanong sa mga Sabadista na dinidid Manila. Yun. Tapos, noong i-enumerate ni Kristo ang 10 utos sa Bagong Tipan, bakit di niya binanggit ang Sabat? Yan ang tanong. So, tatalakayin natin yan, mga kapatid. Pero bago yon, tayo muna ay dumako sa ating panimulang panalangin. Tayo manalangin, dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Kami muli, Ama, ay lumalapit sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay. Wala kaming sapat na kaalaman sa aming sarili, maliban na ang inyong banal na Espiritu ang manguna sa amin upang magkaroon ng kabuluhan ang aming pong pagpaksa na tatalakayin ngayon at pagsagot sa mga katanungan na ipadala sa amin. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, itago kami sa inyong kapangyarihan at ang katotohanan naman ng mangibabaw at hindi ang kamalian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. 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 Ayan. Okay, so mga kapatid, patulong na lang po mag-share. Kung hindi pa po kayo nakakapag-like and follow sa ating page, ay paki-follow. At sa mga YouTube viewer natin, ay paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Tap ang bell para sa inyo sa mga notification na matatanggap nyo every time na meron tayong mga bagong video sa YouTube. Ito po ang tanong, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi po niya rito, Bong Lipio. Yan, nilagay ko na po sa screen. Tanong sa mga Sabadista. Yan, kinapipis lang ho namin mismo yung kanyang sulat. Kung ano man yung mali ng spelling dyan, ay siya may gawa niyan. Wala po kaming binago dyan. Tanong sa mga Sabadista na dinididman nila, bakit nung i-enumerate ni Kristo ang mga utos ng Diyos, bakit wala yung Sabat, didma, mga isdee? May isa doon eh. Basta copy-paste lang ho yan, mga kapatid. Ayan. So, didma daw natin yon ay assuming. Hindi ho didma yan, kapatid. Dahil matagal na po namin lagi yan, pinapaliwanag.
At hindi mo naman lahat ng video namin ay napapanood. At paano namin idididma? Ngayon lang namin na-encounter yung tanong na yan. At ikaw lang magtanong. Kung dinidma, kailan ba ito na, bago lang to eh. Kache-check ko lang ng mga nakaraang araw ng mga question sa page, wala naman yan. So, ngayon lang namin nakita yan. Ngayon, ang ibig niya sabihin, Brother Richard at mga kasama, mga kaibigan, ay kaya natin dinididma, parang ganun eh. Kaya natin dinididma para iniisip siguro niya, mahirap sagutin. Nako. Dahil nang i-enumerate ng Panginoon, yung 10 utos, wala yung Sabat. Pero sabi nga natin, Brother Richard, isa sa mga pinag-aralan natin noon sa panahon ni Pastor Bautista Sr., yung turning the burden of proof, tanong sa atin, tanongin natin sila, Sabat lang ba ang hindi binanggit doon sa pag-enumerate ng Panginoon? At yung bang hindi binanggit, ibig bang sabihin, Hindi nakasama. hindi na umiiral? Ayun nga. Ano ang sagot nyo ngayon? Kasi wala doon yung wag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Basahin nga natin yung enumeration na sinasabi niya. Malamang ito yung wala siyang binigay na talata, pero malamang ito yung nasa 19. Nasa 19 ng Yan. Mateo. Tama. Yan, no? 19, 19, ang pasimulan nito ay 17 siguro. Ng 7. 17 muna para makita natin tuloy-tuloy. Ito yung 16 na lang kasi dito nagsimula yung tanong eh. Narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. 18. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. 1. Huwag kang mangangalunya. 2. 2. Huwag kang magnanakaw. 3. 3. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. 4. 4. Verse 19, igalang mo ang iyong ama't ina. 5. At ibigin 5. mo ang kapwa na gaya ng iyong sarili. Yun. So, 6. May kulang. Ano ang kulang dyan? Na 4. Ang kulang dyan, una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag gagawa ng larawang inanyuan. Huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At huwag ipangilin mo ang araw ng Sabat, alalahanin mo ang araw sa upang ipangilin. Yung nandito, na wala doon sa 10 utos, is yung ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, kasi ang dapat doon ay ang huwag mag-iimbot, yung pang-10. Ngayon, sa amin, walang problema doon. Kasi hindi binanggit doon at may idinagdag dito, ay pinagrambol-rambol na ng Panginoon yan. Dahil nga, nasa ibang talata naman, sa Lumang Tipan, yung ibigin ang kapwa na gaya ng iyong sarili. Nandun po yun. Kung hindi nyo alam, hindi ituturo namin sa inyo. Ngayon, didma ba, sa tingin nyo ba, mahirap sagutin dahil wala dyan yung Sabat? Paano yung hindi rin niya binanggit? Kaya nga. Ibig sabihin yan. Kasi ganun nyo, wala siyang ibang pupuntahan, Brother Richard eh. Wala siyang ibang pupuntahan. Dahil wala din yung Sabat, ibig sabihin wala na yon. Paano ngayon yung unang tatlong utos? Yung una, pangalawa, pangatlo. Tanggapin nyo ba na wala na rin yun? Di ba? At saka wala yung pag-iimbot. Wala. Actually doon sa second set ng 10 Commandments, ang wala doon, wag mong iimbutin ng pag-aari ng iyong kapwa. Di pwede ka nang maging inggitero ngayon. Yan. So, at Brother Johnson, nakita po natin yung mga ganyang pangangatwiran na porke hindi binanggit, hindi na kasali. Actually, bago tayo magpasimula, ewan ba naman, may pinarinig ka kasing may pinarinig ka kasing video pa, kahit di mo na ipasok, pagpipilitin Pwede. Na hindi naman kinakailangan lahat ng katotohanan ay mababasa mo ng letra por letra. Ayaw nyo na Pwede mo ipatunaw. Pwede iparinig natin. Na. Ano ang sabi ni Brad Eli?
Pagka kailangan ba may word for word na nandoon? Oo, para paniwalaan. Si Brad O sige Eli, nga, parinig mo nga yan. si Brad Eli pasagutin natin. Para Sige. walang gulo. Kahit di mo na ipasok, pag pipilitin, ano? Pwede. Na hindi naman, Pwede. na hindi naman kinakailangan lahat ng katotohanan ay mababasa mo ng letra for letra. Ayun na ito. Ayun dito nga. Mhm. Oh, Ano ang sabi natin? Ano ang sabi ni Brad? Hindi, ba? Ito. Ha? Naka-play? May pumutumunog. Sabi, sandali, ha? Ako, Ayan. wala akong sound dito, Brother Okay, Johnson. sige. Ito na. Mhm. Wala na, no? Okay. So, ito po, mga kapatid, para alam nyo. Kasi sa mga dating daan, mamaya may magko-comment na naman dyan, eh. Gusto nila lagi, ipabasa. Tulad nitong tanong na ito. Pero kay Brother Eli ba? Lahat ba ng pagkakataon ganun? Bagaman alam natin na ganun din talaga siya. Hinahanap niya. Pero pag binalik sa kanya, tanong, papayag ba siya na litra por litra nandoon? O ito. Iba lang ang tanong dito, pero yung prinsipyo pareho. Ito po, pakinggan niyo po. Sige. Ito po, ang tanong ko, ayon po sa Levitico 11:7 at 8 at sa Deuteronomio 14:8, ang baboy ay bawal kainin dahil po ay marumi. May mabasa ba sa Biblia na ang baboy ay pwede nang kainin litra por litra o word for word na mababasa sa Biblia? Salamat po. Kapatid, huwag kang maghahanap sa Biblia ng letra por letra. Kasi pag letra por letra hahanapin mo, hindi tama ang paggamit mo ng Biblia pag letra por letra. O, yun. Mm. Yan. Sagot ni Brad Sagot ni Brad Eli yan. So, yan yung sagot ibig ni Brad Eli. Kaya, pagka binalik sa kanya, alam naman natin kasi pabibas si Brad Eli. Pero ibig sabihin, siya na sumagot dun sa tanong. Hindi mo pwedeng i-litra por litra. Maliligaw ka eh. Sabi niya gano'n. Tama. May pagkarugtong pa yung sinasabi niya doon. Mamaya, galit na yun eh. Mandaro sa karugtong. So, ibig sabihin, hindi talaga dapat na hanapin natin ng word for word. Pero, dito, hindi natin sinasabi na sa buong bagong tipan ay wala doon, walang talata, na mayroong hint. Ibig sabihin, may idea tayo na nandoon yung kahalagahan ng Sabat. Meron ho sa Tama. bagong tipan. Wala lang ho doon sa talatang iyon. Yan po ang Ayun, dapat paghanap, yun. mga kapatid. Oo. Okay, Brother Richard. Siguro, Yun. itatanong niya, So, ano pa yung pwedeng gamitin natin para sabihin na galing din mismo sa bibig ng Panginoon na pinapahalagahan niya yung araw ng Sabat? Aba, kung ani natin Marami. dito O, yung Brother halimbawa. Johnson, nasa Mateo 24. Sabi ko, 20. Tama Sige, ba? tignan mo na dyan. 24-20, no? Opo. Yun, ito, Yan na yun. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Tanyo, kung walang halaga, Bakit niya nire-request na ipanalangin? ipanalangin pa. Na huwag matapat. May palusot dito. Unahan na natin. Ano ng palusot? Sige nga. Ang palusot ni Brad Eli dito, para alam na rin nila, baka lumusot. Kayaan niya sinabi ng Panginoon yan, hindi dahil sa pinahahalagahan niyang Sabat. Dahil alam niya, ika, na pagka Sabado, sarado ang gate ng Jerusalem. Kaya mahihirapan silang tumakas kasi sarado. Paano? Hindi rin po pwede yun, Brother Richard Bakit? Kasi ang tinutukoy niya na pagtakas, yung lulusubin sila. Tama. Lulusubin. Paano makalusob kung hindi mabubuksan yung gate? Kaya nga. So, diba? isa pa, kung totoo man yun, granting, hindi pa rin obra. Kasi po, ang totoo po niyan talaga, mga kapatid, naniniwala tayo, o ang Panginoon mismo, na ang bisa ng Sabat hanggang sa 70 AD na paglusob sa Jerusalem, nananatili ang Sabat. Bakit? Alam niyang sarado patuloy Ibig sabihin, alam ng Panginoon na hindi ito matatapos, yung Panginoon ng Sabat. Kasi kung matatapos ito, hindi na iisipin na pagdating ng ilang taon pa bago dumating yung paglusob sa Jerusalem. Tapos patuloy na sinasara yung pinto pag araw ng Sabat. So, hindi simplang pa rin, Brother Richard.
Ay, para palang ano, to be fair naman, parang yung katwiran din niya ng sinagot ko, Brother Johnson, ng ating mga kaibigang Iglesia ni Cristo. Sinagot ko rin kasi minsan yung programa nilang ang pagbubunyag, Ah. Brother Johnson, na yan din ang isa sa katwiran nila. Oo, ganun. Kaya lang naman anya sinabi na wag mangyari, ipanalangin, wag mangyari yung pagtaka sa panahon ng taglamig o sa araw ng Sabat. Kasi nga, Nagkopyahan. sinasarado ang gate ng Jerusalem. Nagkopyahan pala ng sagot, ha? Nagkopya, doon sa sagot. Nagkopya sa sagot. Pero ito lang, sabi nga, kagaya ng sinabi mo, okay na yon. Ito, dadagdagan ko pa, ha? Sige. Bakit? Lahat ba ng Hudyo sa Jerusalem nakatira? Di ba? Oo nga. Hindi naman lahat ng mga Israelita at mga Hudyo sa Jerusalem nakatira. Tingnan nyo yung mapa. Kung Jerusalem lang ang lugar ng Tama. Judea. So nakita natin na yung sinabi mo nga, Brother Johnson, tama lang talagang palusot. Mga giligong kapatid kay Kristo. So nakikita natin na ang ating Penso Kristo, sabi mo nga, sa ibang bahagi, hindi lang naman dyan sa 19 ng Mateo, ay sabi nga, pinakita yung pagpapahalaga pa rin sa araw ng Sabat. So, hindi natin masasabi na wala na itong halaga sa ating Penso Kristo. Mana pa, lagi palasak ng talata ito, Brother Johnson, kung ating babalikan, mga kaibigan at mga kapatid, yung nasa Mateo 5, 17 hanggang 19, hindi nagtuturo ang ating Penso Kristo na wala ang kahalagahan ng araw ng Sabat, Brother Johnson. Saka Nga eh. Yung Marcos 2.27. Ayan. Ito. Sige nga. Basahin natin. Okay. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. At di ang tao ng dahil sa Sabat. Ayan. Mabigat ito. Oo. Yung tao pati dyan, hindi naman Hudyo lang ang tinutukoy niya. Ano nga sa Greek yan, Brother Richard? Anthropos. Ano ibig sabihin nun? Ay, isang katauhan yun, human being. Kaya naalala mo yung teaser ng debate natin doon sa Valenzuela? Hindi niya sagot-sagot yung tanong ko, tao ka ba? Ang sagot niya, depende. Depende yung sagot niya. Kasi Nagiging nga, tao siya minsan. Minsan hindi kasi biro mo hindi niya matanggap to, Brother Johnson, dito nga kasi Matatalo itong nasa today's English version ang pagkasabi dito, and Jesus concluded, "That Sabbath was made for the good of men." Hamakin mo para sa kabutihan ng tao. Ang araw ng Sabat ayaw mo. Kaya nga may mga tanungin ko, tao ka ba? Depende. Para lang makalusot saan sa sinasabi nitong Marcos 2:27, Brother Johnson. Kaya tama ang sabi mo, palusot na lang 'yon. So sa ating Panginoon Jesucristo, hindi niya winawalang kabuluhan. Alin? Ang kabanalan ng araw ng Sabat ng kanyang panahon. At ulitin natin, kung susundan natin yung kanilang katwiran, masisira na naman yung sinabit pinarinig mo kanina, Brother Johnson, nasabi mismo ng kanilang pinaniniwalaan. Hindi naman lahat ng katotohanan ay kinakailangang mabasa mo letra por letra. Tama. So, umaayon din pala sa ating Brother Johnson paghirap. Paghirap na hanapin yung isang katotohanan sa Biblia, letra por letra, tatakbo rin pala sa ganun. Pero tayo, Brother Johnson, hindi natin ginagamit yun dahil sa hirap tayo. Tama. Hindi talagang itinuturo mo pa nga na hindi naman lahat ng katotohanan na sinasabi sa Biblia, mababasa mo talaga ng letra por letra. Yan. Mga giliw kong kapatid kay Saka Kristo. sa 10 utos, may topic tayo dyan. Lahat yan binanggit sa bagong tipan. Hiwa-hiwalay nga lang yung talata. Pero yung 6, Tama. yung 5, nandoon na kaagad. Sabay sama-sama na doon sa talata na natin, binanggit natin. May kopya yan, Brother Johnson, kay Apostol Pablo. Ito naman, 5, 4 nga lang ang binanggit ni Apostol Pablo. Pang-5, yung ibigin ng kapwa, na gaya ng iyong sarili. Tingnan nga natin, Brother Johnson, sa Roma, Kapitulo 13. 9 hanggang 10. Pwede po ba? Sige. Kasi yan parang photocopy, kumbaga parang copy-paste. Nang sinabi ng ating Penso Kristo dyan. Yan naman yung version ng Apostol Pablo. 13:9 hanggang 10. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mananakim. At kung mayroon pang ibang utos, ay nauwi sa salitang ito. Sa makagibagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan. Ang wala naman dito, Brother Johnson, yung igalang ang magulang. Pero sabi dyan, kung mayroon pang ibang utos, kasama na doon, nauuwi doon sa
pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, kung susundan nga natin yung pangangatwiran, paano to? Sa enumeration ni Apostol Pablo, wala yung paggalang sa magulang. Oo nga. Sa atin namang Panginoon Kristo, wala yung pag-iimbot. So, ibig mong sabihin, doon sa ating Panginoon Kristo, pwedeng mag-imbot. Oo. Dito naman sa kay Pablo, hindi pwede, pero wala yung paggalang sa magulang. Brother Johnson. So, nakita natin na kahit ang ating Panginoon Kristo at kahit yung kanyang mga apostol, ay hindi naman kinakailangan i-enumerate lahat, hindi na kailangan lahatin pa. Nagkakaintindihan na sila doon, Brother Johnson eh. Kaya nga sa gustong Kaya siguro din minsan minumura na nilang nanay nila pagkaibang paniniwala. Oo, kaya Hindi nga, Brother Johnson. At yung sinasabi nga, Brother Johnson, yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pundasyon yun, Brother Johnson eh. Yun ang pundasyon ng buong kautusan. Oo. Doon na uuwi sa salitang pag-ibig, Brother Johnson. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, doon na uuwi yung buong kautusan. Saan ba natin mababasa? Sabi mo nga, ito, hindi siya nagbigay ng talata kanina. Tayo na nga naglabas nitong mga talata na ito, Brother Johnson? Saan ba yung ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili? Abay, nasa Leviticus 19 yan. Kaya siguro dinidedma daw natin, paulit-ulit na nga ito. Baka nagsasawa na nga yung ating mga regular na tagapanood eh. Saka ulit-ulit natin ang talatang ito. Pero alang-alang dyan sa nagtanong, Brother Johnson, basahin po uli nga natin. Itong nasa Leviticus 19, talatang 17 hanggang 18, Brother Johnson. Ano pong sinasabi dyan? 19, 17 hanggang 18. Hanggang 18, opo. Kasi nandun yung ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Sa New Testament, na sinasabi nga natin, hinango din naman yan. Kaya nga, ang ayaw sa kautosan ni Moses, kita nyo po ang ating Panginoon Kristo, quote ng quote sa kautosan ni Moses. Tama. Ayan. Basa po, Brother Johnson. Huwag ninyong kapuutan ang inyong kapatid sa inyong puso. Tunay na inyong sasawayin ang inyong kapwa at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kanya. 18. Huwag kayong maghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Nakita nyo? Doon din pala hinango, Brother Johnson. Kaya nga. Nandun din pala. So kaya nga tayo naniniwala, Brother Johnson, na yung salitang pag-ibig sa Diyos, na binasa rin natin yung kagabi, ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, ay foundation, Brother Johnson. Yun ang kinauwian. Basahin nga natin basahin nga uli natin, Brother Johnson, yung Mateo 22, 36 hanggang 40. Pwede po bang ipaglingkod natin yan? Siyempre, ito po basahin natin. Sabi doon sa tanong, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ayan. Kita po natin, Brother Johnson, yung pala ang pinakapundasyon eh. Yung pala ang pinakasaligan eh. Saan mo matatagpuan sa Old Testament yung ibigin mo ang buong Diyos, ang iyong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa? Brother Johnson, kung babalikan mo, yung Deuteronomy chapter 6, verse 5, nandun yan. Kaya kung ating titingnan, ibabalik natin yung tanong, yung logic. Paano mo naman iibigin ang Diyos kung hindi mo naman alam ang kaparaanan kung paano siya iibigin? Dapat alam mo yung tunay na kaparaanan kung paano iibigin ang Diyos, Brother Johnson. Tama. At ang sabi nga ng ating Panginoon Kristo, if you love me, keep my commandments. Kung ako yun yung iniibig, susundin niyo yung aking mga utos. Paano mo malalaman? Panginoon, kaya nga tama ang tanong ng binata alin po yun? Alin po yun? Para makasiguro. Eto naman mga to, sinabi ng ating Panginoon Kristo, ang kanila namang palusot ay bakit nang i-enumerate hindi kasama? Kung ganyan ang inyong katwiran, marami ng utos tuloy ang wala doon, na hindi rin kayo papayag, nalalabagin. Galit na galit nga, di ba, Brother Johnson? Pwede mo pang ipagkaloob yung galit na galit tinig na, wala yun doon, Wala yun doon, pero pinapangaral ni Kael ito. Nandyan pa ba yun? Nandito. Parinig mo nga. Nakaumang na yun Para sige. pag may mga bulabog, ito ang sagot natin. Sige. Parinig mo nga uli yan. Halimbawa, ito. 5, 4 nga lang ang binanggit. Teka lang ha.
Ayan, sandali. Ito. Sige lang. Ito po, mga kapatid, ha? Kung susundan natin yung tanong ni Bong Lipyo Lipyo, ng ating dating daan, pagagalitan ng ng leader niya. Kasi itong sasabihin ni Brad Eli, wala roon sa Wala enumeration. dito, sinabi ng Panginoon. Oo. Oh, ito. Oo. Oh, pakinggan natin. Mhm. Oh. Ito na. Nasaan na, Brother Leo? Ha? Hindi mo yata pinamerienda si Kylie ngayon, Brother Johnson, ah. Mahina. Kagabi ay abtik, ah. Ayaw tumunog. isang Nahiya. pindot mo nagsisisigaw na agad. Teka lang. Sige lang. Nahiya na si Brad Eli. Nahiya na. Ito. Oh, sige nga. Ayan. Try lang. Sabi ng Diyos, Ayan, huwag ayan, kang oh. gagawa ng larawang inanyuan. Sabi ng Diyos. Tama? Anong larawan ang bawal gawin ng anumang wangis na nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa? Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguin. Luluhod ka ba ron as against what God have said? Oh. O yan, oh. Ito, yan. Napagalitan tuloy. Tanong natin, Brother Johnson. Wala doon sa simpleng tanong. enumeration yon. Asan? Wala doon yon. Paano kaya ito? Kaya sa mga dating daan, hindi man kayo nadadala. Lagat na yung tanong ninyo, bumabaliktad sa inyo. Ay, hindi kumot wala roon. Ay, wala na. Si Soriano mismo, galit. Sabi niya, kung letra por letra, maliligaw ka eh. Kaya nga, mga Ayun. giliw kong kapatid kay Kristo. Okay, marami pa tayong mga tanong dito. Oh, sige. At least dyan, ang patunayan natin na may Oo. principle. Tama rin naman talaga. Dyan sa puntong pinarinig mo kanina, tama doon si Mr. Soriano na hindi lahat ng katotohanan. Ba tumama siya? Babasahin mo tumama din. Hindi kinakailangan tawag dito, makita ng letra por letra ang Yun nga lang, katotohanan. Brother Richard, nagbabago siya eh. Kasi may mga Yun video lang, no? din, may mga video din siyang narinig ko. Oh. Yung Sabadista na yan, Seventh Adventist, wala sa Biblia yan. Mabuti pa ang palayaan niya, nasa Biblia. Babasahin ko. Kung nasa yung mapait na gulay, ang palayo daw yun eh. Ay, nako. Ito, Brother Johnson, bago natin iwanan yan. Kasi ang pinopokus nila ay Sabat, no? Dito sa wala sa enumeration. Basahin ko na lang dito sa magandang balita Biblia, Brother Johnson. Uy, sige. Ang kalagahan ng Sabat dito sa Lucas 23:56. Ang sabi dito, pagkatapos umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Pagsapit ng araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa kautusan. Abay, letra por letra to, Brother Johnson. Na nangilin sila ayon sa kautusan. Hindi ko lang alam kung paano ito lulusutan. Malamang sasabihin ay hindi pa alam ng mga Maria diyan na inalis na ni Kristo ang bisa ng kautusan. Aba, mga kaibigan at mga kapatid, mahirap din pa. Hindi rin makakalusot yan, Brother Johnson. Alam mo bakit? Oo. Kasi sinulat ni Dr. Lucas, itong aklat niya, tapos nang napako si Kristo, Brother Johnson, matagal na. Tama. Nakaakyat na nga sa langit Brother Johnson. Kung titingnan ang pag-aaral ng mga nag-aral sa petsa kung kailan na isulat ang aklat ni Dr. Lucas, ay nasa pagitan po siya ng 60 to 64, basta dyan sa mga panahon na yan, AD, Brother Johnson. O sa madaling salita, lampas ng 30 years na nakaakyat ang ating Kristo sa langit, matagal nang napako, Brother Johnson. Tama. Bakit naman isusulat ni Dr. Lucas nung panahon sinusulat niya, again, more than 30 years na nakaakyat ang ating Kristo sa langit? Ba't isusulat pa niya na nangilin yung mga Maria, ng araw ng pamamahinga, ayon sa utos, Brother Johnson, kung nung time na yon ay hindi na
at naalis na yung kabanalan ng araw ng Sabat. Hindi naman, ako, kung akong tatanungin mo, Brother Johnson, mas magtitiwala naman ako dito kay Dr. Lucas. Tama. Kaysa doon sa sinabi mong binabago-bago yung sinasabi. At alam nyo na kung sino yun, mga kaibigan at mga kapatid. Again, maliwanag, pagsapit ng araw ng pamamahinga, nangiling sila ayon sa kautusan. O kaya hindi mo pwedeng sabihin na porke wala doon sa Mateo 19 at hindi nabanggit ng ating Penso Kristo yung ipangili ng araw ng Sabat, hindi na dapat ito pahalagahan. Dahil una, hindi lang Sabat, kagaya ng sinabi ni Brother Johnson, hindi lang Sabat ang masisira dito. Wala doon sa sinabi ni Kristo ang wag mong iimbutin ang pag-aari ng iyong kapwa. Di pwede na, Brother Johnson. Yun nga. Dito naman sa sinabi ni Pablo, ang wala naman dito ay yung paggalang sa magulang. Nako. Di wawalang hiyain mo na yung magulang. Ang mangyayari Samantalang sa ibang niyan, Brother Johnson, baka samantalang sa iba, wag mong hanapin doon lang kasi sa isang kasi naniniwala nga tayo sinatawag na tuta scriptura, sa kabuuan ng kasulatan mo hanapin, Brother Johnson, hindi lang sa isang banda. Hindi lang sa isang kapitulo. Nasa Efeso 6:2, ang sinasabi naman ni Pablo, wala man doon sa 19 wala man doon sa 13 ng Roma, nandoon naman sa Efeso 6:2, Brother Johnson, na naman sinasabi, Apostol Pablo rin naman ang nagsulat nitong Efeso. Tama. Siya rin ang nagsulat ng Roma. Anong sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 6, talatang 2? Ito. Gusto niyo po, sige, Brother Johnson. Ayan, may ka dyan, ha? Basahin ko dito sa magandang balita, Biblia. Igalang mo ang iyong ama't ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Pakibasa mo nga dyan. Sa tingin ko, salita ng buhay yan, Salita ng buhay. Yan na nga. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang una sa 10 utos na may kalakip na pangako. Ayan. Kaya wag mong hanapin dun sa Roma, yung wala doon. Yung wala sa Roma, nasa Efeso. 10 utos talaga Kaya nga, Brother Johnson. At kung titingnan natin, kahit sa Roma Kapitulo 7, hindi rin lahat binanggit ni Apostol Pablo yung kautusan, pero may binanggit siya. Hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang magnanakaw. Huwag kang mananakim. Huwag kang mananakim. Ang katumbas ng Brother Johnson, yung wag mong iimbutin ang pag-aari. Kasama yung pag-aari din ng kapwa, di ba, Brother Johnson? Kapag nanakaw at pag-iimbot, kasama yun. Pag-iimbot, ayun. So, saan galing yun? Tama. Ay hindi na doon sinabi yung wag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan, wag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya, wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Wala doon, Brother Johnson Pero hindi ibig sabihin, binabaliwala yun ni Apostol Pablo. Ayan. Sana naman, gets na. Na hindi kinakailangang letra por letra mabasa lahat ng katotohanan. Ayan. At again, tota scriptura po sa kabuuan hindi doon sa isang bahagi lang ng kasulatan. Maliban na lang, Brother Johnson, kung aklat lang ng Mateo 19, ang Biblia nitong nagtanong. Okay. Next question tayo, mga kapatid. Okay, ang sunod na tanong dito ay mula kay Urazal Z. Ito ay may kinalaman sa ating napag-usapang kagabi. Banggit natin yung Marcos sa City 19, kung saan ay ginamit ni Brad Eli. Sabi rito, Pastor, bakit mo hindi binasa ang Marcos 7:18 at ipaliwanag ang nakasulat sa 18? At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip. Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya. Pastor, pakipaliwanag nito, ang maruming kamay lang ba nakakahawa sa tao at hindi ang pagkain ng baboy na itinuturo mo? At ano naman itong salita na anumang nasa labas na pumapasok sa puso ay hindi nakakahawa sa kanya? Nakakahawa ba ang malinis na pagkain? Siyempre ang marumi na tulad ng baboy. At ang sabi mo, ang kahulugan ng nilinis niya, lahat ng pagkain ay hindi tumutukoy kay Kristo kundi sa tiyan. Sa makatuwid, pag kumain ka pala ng baboy, nililinis na pala ito ng tiyan. Di pwede ka na pala kumain ng baboy. Tama ang tinuturo mo dito. Tama tinuro namin, medyo hindi nyo lang po naintindihan. Tama talaga. Hindi nyo lang po naintindihan kasi wala kaming binanggit na baboy dyan. Ito sa tanong mo, nagkaroon ng baboy walang problema sa 18 18. Lumampas kami sa 18 pa dahil
Oo Binalikan namin sa talatang 2. Oh. Ngayon, ganito yan, kapatid. Sa Marcos 18, ayun, halos yun na rin yung sinasabi mo. Kaya Na nga. bakit hindi namin, parang ganun din uli parang nilampasan namin, hindi namin pinaliwanag. Walang problema doon Sabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala rin pag-iisip. Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa tao. Actually, pinangliwanag din ni Pastor Wilson kagabi Wala naman anyang pumapasok sa bibig, diretso sa puso. O kibaboy man yan o tinapay. Marami siyang binanggit doon So, ang explanation natin dito, kapatid, kagabi, wala akong baboy dyan. Wala ho kasi ang konteksto dyan, yung kasabihan nila na mula sa talatang 2 hanggang 5, ganito. At kanilang nakakita ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi sa makatibagay mga kamay na hindi hinugasan. Sapagkat ang mga Parisiyo at ang mga lahat ng mga Hodyo ay hindi nagsisikain muna na manghuhugas ng maingat ng mga kamay na pinangahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna nangaguhugas ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga Parisiyo at ng mga eskriba, bakit ang inyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal. So, ang konteksto, walang baboy. Ang konteksto, kumain sila ng tinapay na hindi naghugas ng kamay. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon, na pag kinain mo, hindi ito nakakahawa kasi bunga lang naman ito ng kanilang tradisyon o salit-saling sabi. Na sa kanila, pag hindi naghugas, ano yun? Magpaparumi sa tao yon. Para sa Panginoon, hindi nagpaparumi yon. Pero pag nilagay mo yung baboy, lalabas dyan, yung baboy hindi nagpaparumi. Out of context yun. Kasi ang pinag-uusapan nila, yung tinapay, base sa tradisyon ng mga Hudyo. Yan po ang ibig natin sabihin. Kaya, ang 18 ay walang problema. Ngayon, sabi mo, ipaliwanag, Brother Richard. Sabi rito, kayo baga naman ay wala rin pag-iisip, hindi baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya. Ano pinag-uusapan? Sa konteksto, yung pumapasok, ano yun? Yung pinasok nila, yung kinain nilang tinapay, na hindi naghugas ng kamay. Yun ang hindi nakakahawa. Ngayon, kung lalagyan natin ng baboy dyan, ay ibang usapan na yun. Wala yun sa konteksto. Dahil ang Panginoon, Hodyo, at ang mga alagad, ay ang mga kausap niya, ay ganun din, ay sigurado, pareho sila ng paniniwala tungkol sa baboy, kung pwede bang kainin o hindi. Nagkakaintindihan sila. Ang hindi nila pagkakaisahan, yung pong paniniwala ng mga matatanda, ng mga tradisyon na dapat maghugas ng kamay. Yun ang sinasabi ni Kristo, na hindi nakakahawa yung pumasok, kundi yung lumalabas. Yung mga masalamang... pinaliwanag niya yung masamang salita Kung ano yung lumalabas, di ba? Opo. So, sabi doon sa 20, at sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yun ang nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pagkikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga mangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pandaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. At ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Yun talaga ang sinasabi. Yung pong, bakit mga binanggit ito lahat ng klase ng kasamaan? Galing sa isip yun Galing sa puso. Halinhinang ginagamit yung puso at isip, pareho ginagamit. Tama. Galing doon, bago magdesisyon, bago gumawa ng action tao, galing yun sa loob. Kaya niya nagagawa ng isang bagay. So yung kinakain, huwag mo isama yung baboy kasi ang pinag-uusapan doon, yung paniniwala ng mga Hudyo,
na wala naman yun katuturan. Dahil kumain eh, hindi naman marumi, hindi naman lahat ng galing sa saglakad ay marumi talaga at nakakasira yun sa tao. Yun yung sinasabi na pag pumasok sa puso ay pag pumasok sa tao, hindi diretso sa puso, sa tiyan yun. Kahit naman baboy yan, pero walang baboy doon. Tama, Brother Johnson, patunay na walang baboy doon. Pakibasa mo nga yung paborito nilang 7:19. Tingnan nga natin. Yun. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan. At lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Doon sila, kita nyo niya, sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. At sabi mo naman, Brother Johnson, yung niya nga dyan ay hindi naman si Kristo, kundi yung tiyan. Tama ba yun? Linawin ko lang. Ano na? Yung salitang niya doon, hindi naman si Kristo yung sinabing nililinis niya. Yung niya doon, hindi yun si Kristo, tama? Hindi talaga. Tama. Tama naman. No? Kaya nililinaw ko lang. Yung niya, yun yung tao na sinasabi diyan, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso. Yung niya dyan, yung kanya na may puso, kundi sa kanyang tiyan, yun yung kumain. Tama. Sa salitang ito'y lunilinis niya, yun yung tao na kumain. Nagkaroon ng paglilinis. Doon naman yan sa kanyang doon naman yan sa kanyang bituka ipoproseso eh. Siya naglilinis lahat ng ng tinapay. Siya naglilinis kasi doon may digestive system tayo na naglilinis ng ating kinakain. Pinalalabas kasi nila diyan na si Kristo ang naglinis ng pagkain. Hindi, siya ang nagsasalita si Kristo ang nagbabanggit ng niya. Sino yung binabanggit ng niya? Yun na nga yun. So Brother Johnson, ating makita, isa pa, again, lagi nating sinasabi dito, yung paliwanag, pagkain ang pinag-uusapan sinama na naman ng baboy. Magtatanong daw. Tiningnan mo na. Magtatanong daw si Brother Paning live. Sige, pero patapusin lang muna ako sandali. Sige. Okay. So, Sabi mo, baboy, standby lang. pinakita mo na tinapay, Brother Johnson, walang baboy doon sa konteksto. Dito, At walang kahit mahina dito ang sa talatang 19, wala pa ring baboy dito, Brother Johnson, kasi yung salitang pagkain dyan ay muling tiningnan natin para makasiguro, sa salitang Grego, ay hindi kasali ang baboy na naman dito, kundi ang sabi dito, broma. Broma. Katulad din yan, Brother Johnson, yung nasa unang tawag dito, unang Timoteo 4, na sinasalihan din nila ng baboy doon. Yung sabi mo nga, nagkauntugan, kagabi. Dito, broma. Sa 1 Timothy chapter 4, broma din. Sa madaling salita, ang broma po, ito yung mga pagkain na talagang allowed. Ito yung mga bagay na allowed na kainin ng mga Hudyo, Brother Johnson. Kaya tama lang yung pagpapaliwanag mo sa konteksto at maging sa salitang ginamit, wala talagang baboy dito kasi yung pagkain na pinag-uusapan dito na nililinis sa loob ng tiyan ng taong kumakain, Brother Johnson, ay yung mga pagkain ayon sa kanilang konteksto at kaisipan at hindi nga po kasama ang baboy. Again, broma po siya. Hindi kasama ang akatarton. Sige, Brother Johnson, pagkaloob na muna natin yung pagkakataon dyan kaya Brother Paning. Brother Johnson. Brother Johnson. Hello, di mo narinig? Hindi. Ngayon lang. Kanina. Nababa niya na nainip siguro. Mamaya natatiming po na may sinasagot. Nagpapaliwanag naman kasi. Pero wag nyo nang ibaba. Hindi nyo kailangan ibaba. Kung may pantawa, maka-unlicol naman kayo. Mahirap po kung hindi kayo naka-unlicol. Talagang medyo pero dapat ay hindi nyo na kailangan ibaba. Patapusin lang ho paliwanag para So tawag na po ulit kayo. Okay? So, yun po yung sagot natin doon, mga kapatid. Tama po ang sinabi at paliwanag natin dito. Sabi niya kasi rito sa bandang huli ng kanyang tanong, nakakahawa ba ang malinis na pagkain? Siyempre, ang marumi, tulad ng baboy. Parang naniniwala sa rito. At ang sabi mo, ang kahulugan ng nilinis niya, lahat ng pagkain ay hindi tumutukoy kay Kristo kundi sa tiyan. Yun, inulit natin. Sa makatuwid, pag kumain ka pala ng baboy, nililinis
na pala ito ng tiyan. Eh, hindi, wala nga kasi baboy Ito lang ang doon. baboy. Broma nga eh. Wala nga baboy doon. Bruma nga. Walang kang Bruma mababasa nga. sa Biblia na ang o karumaldumal tinawag na bruma. Kaya nagugulo yung Sige. talata, pinagrarambol po ninyo. Walang baboy. Yan. Walang baboy dyan. Kaya ang tinutukoy dyan, na nalilinis yung pagkain ng tinapay. Pero pagka kumain ka ng bawal, ay hindi ibang usapan yon. Tama. So, ayan po, hindi pa tumatawag. Okay, mag-question. Ha? Brother Mag-comment Johnson. Siya? Hindi siya? Mag-zoom na lang siya. Oh, Brother Johnson. Mag-zoom ka na lang, brother Paning, kung hindi ka gusto mo. Brother Johnson. Pa. Ito ha, para magkano kasi baka sabihin nito mga to, mga Greek pa kayo, pa broma-broma. Ang sinasabi natin, pagka rumaldumal sa Greek ay akatarton. Tama, Brother Johnson? Tama. Pagka yung mga pagkain na inallowed ay broma. Oh, Tama? minsan naman basahin ko koinon. Minsan koinon. Basahin ko yung Greek Septuagint, Brother Johnson, ng Leviticus 11. Doon sa salitang karumaldumal. Oy, may Greek dito. May Greek akong Bible. Tika lang. Dito sa ano ha? Well, pero may naka-download kami ng Greek dito. Sandali. May Septuagint ka dyan? Oo, meron. Sige. Anong talata? Leviticus 11 verse 8. Tika lang ha. Punta tayo sa Greek. Oo. Babasahin natin. Meron na nga Para pala maniwala kaming sila. Greek Bible. Septuagint ha? Leviticus 11:8. 11:8. Ito na si Brother Paning. Nakapasok na. Sige. Papasukin muna bago natin basahin ito mamaya. Sige. Sige. Tika lang ha. Hello? Hello po. Brad Paneng ito, Brad Paneng. Bro. Kumusta? Okay lang. Sige. Sama mo pangutan. Ay, Bisaya na noon. Sige, Tagalog. Ay, Tagalog. Tanong. Ikaw ba to, Brad Johnson? Ha? Ikaw ba to, Brad Johnson? Live to, naka-live na ka na. Brother Johnson to. At saka Brother Richard. Oo. Hello. Yes, sige, magtanong ka na. Baka mamaya, hindi gano'ng marinig. Itong napanood yung live. Sige. Brother Johnson, may tanong ako kang Brad Richard. Apo. Yung tanong ko kang Brad Richard, Sige, tuloy lang. Tuloy lang ang tanong. Hello? ang tanong ko sa kanya, si Cristo ba ay pinatay sa pizza 14 ng Nissan? Apo. Piece of Passover yun eh. Yung pizza 14 ng Nissan, pinatay si Cristo? Apo, Piece of Passover Oo. yung panahon na siya ipinako. Ang aking tanong, sabi kasi ni Brother Richard, hindi kasi pwedeng magkasalungat kasi yung karnero ay pinatay na pizza 14. So, ganun din si Cristo, pinatay na pizza 14. Basta yun po ang sinabi. Araw ng Passover nang siya po ay hatulan at Ang- ipinapako sa krus. Okay. Ang aking Nasa tanong Juan sa Brother 19 yan. Richard, kasi yung binasa niya sa Lucas na araw ng preparation day. Sa atin ay Berlin. Oo. Ang tanong ko, ano ba ang pizza? Sabado ba? Nagkataon bang Sabado? Ang pizza 14 kasi ayon sa Lucas, sa Juan 19, si Cristo pinatay sa araw ng preparation sa Passover week. Ibig sabihin, hindi pa dumating ang Passover, pizza 13 pa lang, pinatay na si Cristo. Hindi po. Ganito yon. Kasi nag-coincide, ganito po yon. Preparation day ng Sabat, pero nataon nga dahil after ng Passover, brother, Paning? Pagkatapos ng Passover, isa-celebrate na naman ang first day ng Feast of Unleavened Bread. Kaya yung sinasabing preparation day ay hindi yung preparation ng Passover, kundi preparation day yon ng 7th day Sabbath of the week. Nasundan mo?
Hello, brother sir. Yung live. Pahinaan mo yung monitor mo sa Facebook para hindi mag-agaw yung audio. Oh, yung pangalawa kong tanong, Brad Johnson. Sige. So, nasagot yung tanong mo ha? Na yung preparation day doon, nasagot yung tanong mo na yung preparation day doon na sinasabi ay preparation day para sa 7th day, okay? Weekly Sabbath. Hindi preparation day ng Passover dahil Webes pa lang ng gabi, sineselebrate na nila yon. Kaya nga kinabukasan, kahit kinabukasan, panahon pa rin yun ng Passover. Ano? Brother Paning? Sige po. Okay yan sa Facebook, sa cellphone, hindi ko marinig masyado. Hindi nyo Direct yung ano sa live. Ha? Oh, hello. Oh. Mag-zoom ka na lang. Pangalawa kong tanong, Brad Johnson. Sige. So tanungin mo muna kung okay sa kanya yung sagot. Yaman na siya. Mamaya. At tanong mo muna. Dito na lang ako sa cellphone, di na lang ako manood sa live mo na ama. Ayan. Tama. Mahirap, hindi ko maintindihan. Sige. So yung ibig sabihin, pizza 13, before Passover week, yung sabi doon na high day, kung sinasabi Hindi nga, ni Brother Richard na pizza 14, pinatay si Jesus, ibig sabihin, yung pizza 14, nagkataon, hindi Friday. Hindi Friday nga, kasi brother Paning. kung Makinig. kung tingnan natin yung sa Biblia, preparation day ay ang sumunod doon ay ang Sabat, sabi doon, Sabat. So, ibig sabihin, kung pinatay si Kristo ng pizza 14, so ang Sabat nagkataon na araw na Sabado. Ang Dahil Sabat, ito, nagkataon ang na araw ng mangyayari. Sabado. Ano ba problema Araw doon? ng Ang Sabado. Sabat ay nagkataon, Kasi hindi preparation nagkakataon ng Sabat na araw ng Sabado. Talagang yun, brother Paning. Hindi nagkataon. Yung araw ng Sabat talaga, yung regular na araw ng Sabat, araw talaga ng Sabado yun, hindi nagkataon. Ganito na lang siguro, Brad Paning. May load ka ba? Mag-zoom ka na lang kasi naghihintay pa siya ng sagot doon sa Facebook bago niya Kaya nga. mag-follow up Ganito lang. Brad, mag-zoom ka na lang kasi delay ang delay pag sa cellphone. Kaya nga, oo nga. Kaya nga hindi ganun magkaintindihan kasi delay. Ano ka na lang, meron ka namang load, may zoom ka ba? Meron kang zoom up para yung parang katinod sa amin ni Brother Richard, magkalayo kami pero malinaw naman kayo nakakapag-usap. Pwede mong gawin 'yon. Kasi tinanggal ko yung tinanggal ko sa connection. Hindi naman tayo maririnig ni Brother Richard. Sige, ito pero itanong, sandali. Itanong mo, sandali. Ipaparinig ko kay Brother Richard yung tanong mo para marinig niya. Sige, magtanong ka lang ha. Sige, yan. Brother Richard. Ah. Ito kasi ang sabi ni Brother Richard, nagkataon na Patapusin mo pizza natin 14 siya ha. sa Passover week. Di ba? Ang Passover week ay pizza 14. Sabi doon sa Wala. Sige na, Brother Johnson, ako na. Una, mga giliw kong kapatid kay Kristo, unang-una, walang Passover week. Hindi, baka na iba lang Walang yung Passover kanyang week. tanong. Baka iba lang yung mali. Ang mayroon, Feast of Passover, kapiestahan ng Passover. Hindi Passover week. Ang merong kapiestahan ng week ay Feast of Unleavened Bread. Aha. Oo. Ang Feast of Passover, isang araw lang yan. Ika-14 ng unang buwan sa kalendaryo ng mga Hudyo. Kasi may mga nagdudunong-dunungan dito, wala daw talata. Basahin nyo na lang uli yung nasa Leviticus 23. 32. Oo. Simulan nyo nga sa 27 hanggang 32, nandyan yan. Oo.
Ang kasunod, Brother Johnson, ng Passover, makinig ha, para sa ano, ang kasunod ng Passover ay pasimula yung ika-14, Brother Johnson, okay? Papasok yung ika-15th day, na ang pasimula nga, sinabi na natin yan mga nakaraan, ay paglubog ng araw ng ika-14th day, Brother Johnson, 15 na yon. Kasi sunset to sunset nga ang reckoning ng mga Hudyo. Yun naman ang pasimula ng Feast of Unleavened Bread. 1 linggo yun, 7 araw yung Brother Johnson. Yun ang may pwede pa nating sabihin, 1 linggong fiesta yung Brother Johnson. Unang araw at ika-7 araw ng fiesta ng Unleavened Bread ay parehong Sabat yan, Brother Johnson. Yan. Kaya nga, nataon, Brother Johnson, parehong preparation sa araw na yan ng ano po? So, sabay. Sabay ang preparation. Sabay ang preparation. Preparation day ng regular na weekly Sabbath At saka ng unleavened at bread. preparation day ng Feast of Unleavened Bread. Kasi ang sinundan ng Feast of Unleavened Bread ay kasi tuloy-tuloy na Sabat yan, di ba sa kanila? Passover yun. Tama, Brother Richard? Kaya nga, dalawang preparation yan. Dalawang preparation day yang nandyan. Kaya nga high Sabbath yan, Brother Johnson. Sabay. Preparation for the Feast of Unleavened weekly Bread. Sabbath. At magpapasimula na rin sa sunset, matatapos yung Feast of Passover, Brother Johnson, hindi Feast of yung sinasabi niyang week of Passover, walang ganun Isang araw lang yung Passover na yan. Tama. 14th day, Nisan 14 or Aviv 14. Mga kapatid. At ang kasunod ay first day ng Feast of Unleavened Bread. 7 araw yan na sineselebrate. Yung ika-unang araw at ika-7 araw ng Feast of Unleavened Bread ay parehong Sabat yan. Parehong walang work yan, Brother Johnson. Tama. Parehong ipagpapahinga yan. So, kaya nga, naging high Sabbath siya, Brother Johnson. Naging high Sabbath siya. Yan. Dahil nasabay, alin po, yung weekly Sabbath sa ceremonial Sabbath. Which is sa panahong yan, Feast of Unleavened Bread, Brother Yan. Johnson. Pasensya na, Brother Richard, may hindi makarelate dito, pero tayo daw yung bobo. Hindi siya man hindi makaintindi. Tayo pa yung sinabihan ng bobo, sabi ni Michael Lyson. Hindi nyo maintindihan to kasi hindi naman ninyo doktrina to. Kaya pagka hindi nyo naintindihan, hindi kami yung bobo. Kayo hindi nakaintindi. Pag di nyo naintindihan, kami pa bobo. Baliktad na. Okay. So, ganun na, mga kapatid, alam naman namin ipaliwanag yan. Alam namin, ayan na nga, isa-isa. Ganito, wag ko kayong tumawag na lang doon sa, wag na kayo tumawag sa number kasi ang mahirap pagka sa number kayo tatawag, hindi siya nagsasabay Hihintayin nyo sa ito, tumatawag na naman, hindi rin tayo magkakaintindihan. Dapat niya sa cellphone, kaya lang pagka sinaksa ko doon, hindi naman naririnig niya. Hindi niya naririnig. Doon sa Facebook na hindi niya naririnig. Ayan. So, Brother Paning, mag-send ka, kung wala ka, siguro sa susunod, gagawin mo, mag-download ka ng Zoom, Zoom Cloud Meeting. Yan. Para isisend sa iyo yung link, makakapag-usap tayo ng maayos. Kasi pag sa number, ay may problema. Hindi po ninyo naririnig kami, pero kayo naririnig namin. Ang mangyayari, doon kayo makikinig sa Facebook, ay delay yun. Magkakaroon ng gap yung ating So, susunod mo siguro gagawin ay na lang. Mag-zoom na lang po kayo. Okay, sige. Entertain tayo ng question na live. Meron dyan, mga sinulat mo? Okay, sige, tanong natin. Hindi natin yung mga dumating na tanong. Ito mga matitino, no? Yung pong mga sapal na tanong ay medyo, susulya pa na lang natin. Sige. Kayo na bahala mga viewer dun sa mga hindi makarelate. Ito yung Brad Charlie
Lagapa. Ito yung nagme-message sa akin sa inbox. Sabi ko, hindi kita may entertain kasi nagsasalita ako. Doon ka sa mag-message. Ito, mabuti nakuha naman ng ni Sister Wendy. Sabi niya, kapatid na Johnson, magandang gabi po. Isang pagrespeto sa inyong dalawa, pagpalain ng Diyos ang programa nyo. Ito po yung tanong ko. Sa unang Korinto 11:6, about po yan sa buhok na dapat mataas ang buhok ng babae. Mataas. Bisaya siguro ito. Ay tama, Bisaya nga to si Brad Charlie. Lakapa, Bisaya nga ito. Kaya ibig sabihin niya din ng mataas, mahaba. Dapat mahaba ang buhok ng babae, nasa bahay man o kahit saan man. New Testament po yan. Sa Old Testament po naman, about po sa pananamit ng babae, Deuteronomy 22:5. Kasi ang mga babae niyo po ay hindi po ganyan. Why po? Kung ipinamumuhay po ninyo or sinusunod niyo po ang Bible from Genesis to Revelation. Okay, maganda yung kanyang tanong. Sige po, nabasahin natin mabuti yung unang Korinto 11:6 ha. O unawain natin mabuti, maganda to. Brad Charlie. Tinaw ha. 11:6. Ayan. Sabi po rito, sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Ay, hindi ko alam kung paano inunawa ito ng iba eh. Kasi ang interpretation nila sa talata, Brother Richard, huwag magpagupit, ang nandito, pagupit naman. Yun nga. Kung walang lambong daw, kung ang babae walang lambong, ay pagupit naman. So, pwedeng magpagupit. Kaya nga. Ewan ko nga dito sa mga nagsasabing ito, hindi naman itong nagsabing bubo tayo, si Brother Charlie. Pero yung ibang mga tuturo din na dapat mahaba ang buhok ng babae, ay yun din ang hatol sa atin. Pero sa talata mismo, ay pwedeng magpagupit. Wala ho dyan, bawal magpagupit eh. Kung nagpagupit siya, sabi dyan, ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o paahit, maglambong siya. Pagka nagpagupit ka, kailangan mo maglambong. Kaya, pwede ang magpagupit. Malinaw yan ha, kapatid na Charlie. At sa mga dating daan, ganyan din, ginawa niyong doktrina. Alam nyo, ganito, bakit namin ginawang, sabi niya kasi rito, kasi ang babae nyo ay hindi po ganyan. Why po? Kung ipinamumuhay po ninyo, sinusunod nyo po ang Bible from Genesis to Revelation. Salamat po. So, ang buhok kasi, anumang bagay na hindi pwedeng pang-general, huwag mong gagawin doktrina. Kasi may mga tao na hindi humahaba ang buhok, hindi humahaba, nakadikit lang yung mga kulot. Hindi humahaba yan. At may mga tao na nahihilo, nagkakasakit pagka mahabang buhok, kailangan niya magpagupit. Pagka ganyan, ginawa mong doktrina, may sakit na nga, matitiwalag pa. So, hindi po pwedeng ganun kasi culture yan eh. Kultura na yun ng tao. Ganon po yun. Hindi po pwedeng gagawing doktrina. Ito nga nakakatuwa eh. Marami sa mga ayaw sa 10 utos pero sa buhok napakahigpit. Ano ba ang kasalanang moral ng ano ba ang kasalanan ng taong nagpaputol ng damit ay ng buhok? Kung ikaw kumpara mo sa lumabag sa 10 utos, kaya majoring the minor, minoring the major nga. Yan ang magiging problema. Ang 10 utos, tinakwil eh. Pero yung pagpagupit ng buhok ay ginawang doktrina. Wag po natin balik na rin. No, mga kapatid. Kasi sablay yung talata. Yung 11:6, sablay. Dahil ang nakasulat po dyan, linaw. Pakita nga sa screen. Talata, pakita. Pakita nyo ha. Tingnan nyo. Sapagkat kung ang babae walang lambong ay pagupit naman. Hindi ko alam kung paano binasa to ng mga nagdodoro ng hindi pwedeng magpagupit. Ang nandyan sa talata, pagupit. Sana kung nagalagay dyan, ang babae, wag magpagupit. Kaso yun dyan pagupit naman
Oh, yan. Ito, Brother Johnson. Mm. Oh, ayan. Yun bang si Jan Scholz, yun ba si Brother Paning? Ah. Teka lang, Ay, teka lang. pinaparatangan pa mo. Ano na? May comment siya. O, mamaya, panta natin. Oo na. Ito Oo, muna. sige. At, Deuteronomio 22:5. Oh, 22:5. Ang babae, huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Ang konklusyon ng iba rito, bawal yung pantalon. Kapatid, may pantalon ba na alam si Moises na isulat ito? Wala. Walang pantalon nito kanila. Ang damit ng lalaki at babae nun, ang kahawig. May pagkakaiba lang sa tabas, ika nga, sa korte. Pero pare-parehong mahahaba ang kanilang damit. Walang pantalon dyan. Walang leggings. Walang jogging pants. Pagka pinasukan natin ang usong damit ngayon yan, pinalabas natin na nandun sa panahon ni Moises, anachronism yun, mali yun, fallacy yun. Maling interpretasyon yung kaibigan. So, ang background niyan, kapatid, wag talagang magsusuot ng, alam naman natin yon, alam naman namin yon. Pero, sa ating panahon, may pantalon pang babae, may pantalon pang lalaki. At yan ang hindi ginagawa ng mga Adventist. Pag panlalaking pantalon, panlalaki lang din yon. Pagka pang babaeng pantalon din yon. Square pants, pangit naman mag-square pants yung lalaki. So, ibig sabihin, ay wag natin siyang i-interpret na parang ang mananamit ng mga tao nun, kamukha natin ngayon. Kaya nahatulan po ninyo o nasabihan po ninyo yung mga kapatid sa Adventist na hindi sumusunod sa Biblia mula mula Genesis hanggang Apokalipsis. Paano kasi iba ang ating interpretation? So, hayaan natin alamin ang kultura nila, ano ba ang klase pananamit nila. Alam mo, i-search mo kapatid. Mag-search ka sa Tunga. Sa Tunga, ang formal na suot ng lalaki, nakapalda at nakaniktay. Tama. Kaya pagka ginawa mo ang doktrina yan, mahirapan. Tama lang din kung ang doktrina ng mga ganoong relihiyon ay sa Pilipinas lang, pwede. Pero pag munta ka ibang bansa, magkakagulo na. Kasi ang formal ng mga lalaki doon, palda. Subukan yung i-search. Yung formal na pandang, kadami po naming mga Adventist kasi mga galing Tunga Sabado, mga nakapalda sila, nakaniktay Sa ayas, dami. Siguro hindi nyo ma-experience kasi baka yung mga kasamahan nyo na mga Pilipino lang din. Pero sa Adventist kasi, buong mundo, maraming mga lugar. Hindi po pwede talaga yung igawin natin doktrina na iba ang kultura, iba ang klase ng damit nila at saka yung suot, yung buhok nila. Hindi po pwede yung ganun, kapatid at kaibigan. Sige, ipaliwanagan mo na yun si Brad Paning. Ako pang hindi lumalabas na marunong. Pagdating doon sa hindi ko daw naunawaan yung nasa Juan. Ipaliwanag mo. Baka Paliwanag natin. Ikaw sino hindi nakaunawa? Brother Paning, makinig ka. Basahin mo na lang dyan sa Biblia mo kung parehas ang Biblia natin, ha? Ito. Sige, ilagay natin yung talata. Ilagay natin. Sige. Ang piyesta ng Passover, kailan nagaganap yon? Exodus 12, 18 at 19. Exodus 12, 18. At 19. Sige. Sa unang buwan ng ika-14 na araw ng buwan, sa paglubog ng araw, ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura hanggang sa ika-21 araw ng buwan sa paglubog ng araw. 7 araw na walang masusumpungang libadura sa inyong mga bahay, sapagkat sino mang kumain niyaong may libadura ay ihihiwalay sa kapisanan ng Israel, ang taong yaon, maging taga-ibang lupa o maging ipinanganak sa lupain. Ayan. So yung tinapay na walang libadura yan, Brother Johnson. Paglubog talaga, no? At sa Leviticus, Kapitulo 23, talatang 6, kailan ba magpapasimula yan? 23:36. 7 araw na maghahandog kayo sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy.
Sa ika-8 araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong at kayo ay maghahandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. Brother Johnson, ano lang, 23 talatang 6. Ay, sorry. 6 pala. At ng ika-15 araw ng buwan iyan ay kapistahan ng tinapay na walang libadura Libadura. sa Panginoon. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Oh, ayan. Nakita natin, ha? So, ayon dyan, yan yung tinapay na walang libadura, kapistahan yan. Ika-15, pero nabasa natin dun kanina, Brother Johnson, sa Exodus 12, 18 at 19, magsisimula yan sa ika-14 na petsa ng unang buwan, okay? Paglubog ng araw, Tama. Brother Johnson. Paglubog ng araw, ika-15th day na yon, Brother Johnson. Ang Feast of Passover ay Nisan 14. Doon tumama naman si Brother Paning. Kaya namatay talaga si Kristo araw ng Passover, araw pa ng Passover. Ha? Kasi paglubog ng araw, Webes. Kasi di pa lubog ang araw. Oo, pinagkanulo na eh, di ba? Pinagkanulo na rin. Doon na rin siya hinuli sa Webes na yon hanggang madaling araw. Nagpabalik-balik siya sa mga kaso na ipinaparatang sa kanya, Brother Johnson, hanggang sa dumating kay Poncio Pilato. Nakita natin, araw pa ng Passover yung Brother Johnson, Nisan 14. Aha. Okay? Ano ba yung susunod na kapiestahan ng Nisan 14? Nisan 15, unang araw ng Feast of Unleavened Bread. Baka hindi yan naintindihan ni Brother Paning. Yun siguro. Baka iba ang pagkaintindi niya. Kaya sabi So, niya, mali ka. Ganito mga kapatid, Grabe. hindi ko mo, iba sa paniniwala nyo, mali na yun iba. Pwede na naman namin sabihin kayo mali eh. Baka kasi sa tingin ko, magkakasubukan yan sa talata. Ito mga talata. Ayan, ibig sabihin, ika-15th day ng month ito, Brother Johnson. First day ng Fiesta ng Unleavened Bread. Ama. Kailan magpapasimula? Magpapasimula siya sa 14 ng gabi. Ayon paglubog. yan sa Exodus 12, 18 at 19, yung unang binasa mong talata. Paglubog ng araw. 14 ng gabi, ika-15th day na ang bilang nila doon sa petsa nila. Yan. At yun ang first day ng Feast of Unleavened Bread. Sabat yun, Brother Johnson. Sabay. Yan. Kaya nagsabay ang Sabat, first day ng Unleavened Bread at ng weekly Sabat. Kaya naging high Sabat yan. Yon. Baka yun ang hindi naintindihan ni Brother... Malamang. Brother Paning, ha? Malamang. Naku, malamang yan ang ano mo. Banatan mo. Anuin mo, ha? At ako niniwala na weekly Sabat tsaka first day ng Feast of Unleavened Bread ay talagang nagsabay nga yan. Kaya nga high Sabat eh. At itong translation binabasa natin, Brother Johnson, kung araw at araw ng kamatayan ng ating Jesucristo ang tinatanong, ito kontrahin mo, Brother Paning. Today's English version. Luke 23, verse 54, Brother Johnson. Ano ang sabi dito? Basahin ko ha, Brother Paning. Mababaw lang pagka-English nito. It was Friday. Intinding-intindi ko ang Friday, Brother Paning. Naman. Ano ang Friday sa Tagalog? Biyernes. Kasi Pag di mo naintindihan yan. pag hindi yan Friday ng weekly, hindi yan Friday ilalagay. Kaya nga. Kasi iba-ibang araw yung Feast of Unleavened Bread o Passover Tama. Basta kung saan pumatak yung ika-15 araw ng unang buwan. Ano nga yung binasa mo? Today's English version, verse 54 ng Luke chapter 23. Meron ka? Hinahanap ko pa. Basahin ko lang uli dito. Ang sabi dito, it was Friday and the Sabbath was about to begin. Yan. Biyernes at magpapasimula na ang araw ng Sabat, Brother Johnson. Actually, ang bumanggit lang naman ng high Sabat sa tinatawag na gospel, si Juan, Brother Johnson. Walang iba. Hindi ito binanggit ni Marcos, ni Lucas, at ni Mateo. Pero wala namang problema sa ating Brother Johnson kasi nga natataon nga na ang mga ceremonial Sabat ay natataon din, umaabot din talaga, nagpapang-abot saan? Sa ika-7 araw ng Sabat. Walang pinagkaiba yan, Brother Johnson. Di ba? Kahit matagal-tagal, nangyayari na ang birthday mo, tumataon din sa araw ng Sabado. Correct. Brother Johnson, last year, ang birthday ko po, i-check nyo.
Ang birthday ko po ay September 21, 1968. Alam niyo na kung gaano katanda. At sakto last year, Brother Johnson, alam mo kung anong araw ang September 21? Ah, Sabado. ta. Oh, kaya hay sabat sa akin yon. Birthday ko na, ikapitong araw pa. At binyagan pa. Kaya sobrang hay sabat sa akin yung ang September 21 itong nakaraang Sabado, Brother Johnson. Pero marami ng Oh. high na nagko-comment sa atin. Mga high na sila eh. Ah. Oh. Oh. Ano ba? Nahay sila dahil sa nalilito, at least naliliwanagan naman sa ating paliwanag. Oh. Kasi talagang Brother Johnson, hindi rin ito basta-basta madaling paliwanag kung hindi mo na pag-aralan. Aba, malilito talaga eh. Kaya ilitong-lito na yung iba. Tayo hindi nakakaintindi. Sila naman yung hindi makaintindi. Oh. Silang di makaintindi tuloy, tayo pa ang bobo. Kung bobo kami, Brother Johnson, kung bobo kami, ano pa kayong hindi makaintindi? Oh. Oh. Kayo na matalino. Ayan, Kaya Brother Paning, maghanap ka ng version ng Bible na it was Wednesday o kaya ibang araw. Kaya nga, At doon na, itatayo ko talaga to. yun mahirapan kasi ang Friday, doon lang talaga yun sa kasunod ng Sabat. Tama. Oo. Wala talagang iba. So hindi lang yan, Brother Johnson. Alam mo, Contemporary, kung wala ka na. ang palusot lang naman ng iba rito, lalo ng mga operyan, mali yung salin. Pero yung mga dating daan naman, di pwede lang ipalusot yan kasi ginagamit din nila yung mga salin-salin na yan eh. Oo. Brother Johnson, pati nga itong, kanina, today's English version, ha? Ito naman, contemporary English version. Ito, meron akong na ano. Meron sige. akong na, kwanto. Pakita mo. Ayun, contemporary nga ito. Sige, contemporary. Ito. Ayan o. Yan, pakita mo. Oh. Yo. It was Friday, and the Sabbath was about to begin. Tama-tama. Sakto. Sakto. Contemporary English version to. Ayan, Friday, dalawa na yan. Kontrahin mo yan, Brother Paning. Sa na Living Bible, ganun din eh. Yun nga. Oh. Yeah. Kontrahin na lang nila yan, Brother Johnson. Oo, pagka kinontrato nila, mahirap naman yon. Magmarunong tayo doon sa nagsalin. Parang hindi naman yata kapanipaniwala. Kaya nga. So, ayan. Ito. Basahin naman natin sa The Living Bible. Ang nakasulat Ayan. naman. Sige nga. Ang nakasulat naman ay ganito. Ayan The Living Bible. This was done late on Friday afternoon, Wala. the day of preparation for the Sabbath. Nako, Brother Paning, sagutin mo yan. Sagutin mo yan, tatlo na yan. ang lutong ng mga tao. Contemporary, today's English version, living. Mahirap sabihin tayo hindi nakaintindi eh. Kung Friday lang naman, pag di mo naintindihan, tumigil na tayo dito. Grabe. Brother Paning, tatlo na yang sasagutin mo. Paano kaya yung 24:1? Sige, Sunday naman yan, Brother Johnson, dyan sa mga translation na yan. 24:1. Yung mabuhay ang ating Paiso Kristo. Basa. Basahin natin. 24:1. 1. Sandali lang Sige. Tapos natin. Ayan, 24 1. verse 1. Ayan, ganun din. The Living Bible. But very early, on Sunday morning, Ayun, no? they took the ointments to the tomb. Parehas lang sila ng contemporary, Brother Johnson. Yun din sinabi. Very early on Sunday morning. Napagitnaan paano yan? nila yung Sabat. Sabat, oo. Kaya kahit nasaksakan natin siya ng high dyan, hanggang sa mahay, ay Mahay. hindi pa rin tayo malilito. Kasi yung Friday at Sunday, yan ang ating key. Yan ating susi. Ayun po. Kaya, ayan. So, Brother Paning. Naku po. Kung hindi ko naintindihan yung sinasabi ko, ipaintindi mo dito sa mga translator yung gusto mong mangyari. Ayan, yan. Ayan. Brother Johnson, siguro bago tayo, ano ng oras ba? Bago tayo lubusang magtapos. Kasi nahay na tayo dito kay Brother Paning eh. Pero hindi mo kami pwedeng lito-lituhin, Brother Paning, ha?
matibay ang aral ng Biblia. Hindi aral ko, aral ng Biblia. Ha? O, ayan. Brother Johnson, yung sinasabi ko sa iyo kanina, yung tungkol sa pagkain, di ba, lagi kasi nating sinasabi yung pwede na ba akong pumunta doon o may tanong pang Ayo! related dyan sa... Tika, ano yun? Ano ba yung naputol kanina? Yung babasahin mo? yung lagi natin sinasabi na pag malinis, broma. Okay, sige. Tapos pagka Select ano version ay muna tayo. akatarton. Kung wala ka dyan Greek, eto mismo, Meron. ito patunay. Hindi na, Meron, na? para makita. 11. Oo. 11-8. Napansin mong na medyo gumanda na to. Ano nga yan? 11-8 ng Leviticus. Yun. Sa Septuagint. Tingnan nga natin. Oh, Tama yan? 11-8. 11-8. Numbers yan eh. Sorry naman. Bilang yan, Brother Johnson. Sige. Numbers na pindot ko yun. Nalulat kay Tama. O yan. Sabi ko. Ayan. Ayun. Ayan Kung titingnan mo, 11-8 yan ha, Leviticus. Apoto, Kriatos, Oton, then Telete, Droge, Kai, To, Niyon, Oton, Brother Johnson ha, parang ano yan. Kasi dito sa Septuagint, Brother Johnson, itong ano ko Ito. ha, parang... Andito sa bandang huli, akatarton is... sandali lang. Is... Sandali lang. Isas. Is. Akatarta. Akatarta is Akatarta isas. is Isas. esas. Yan. So yan ang ano diyan, Brother Johnson. Oo. So dito Akatarton, sa Septuagint ko kasi ang Brother Johnson. ang akatarta hango sa salitang akatarton. Ibig sabihin ay... Dito kasi Oo. dito kasi sa Septuagint, Brother Johnson, pwedeng basahin ko dito, i-plus mo diyan, pero babasahin ko dito mismo sa Septuagint. Ito kasi ang pagkasabi, Brother Maliliit kasi ito. Johnson, ha? Sige. I-plus lang. Tayo dito. I-plus mo din. Kaiton on ok anage, okay? Merokesmon akatarton. Toto omen. So yun ang akatarton, Brother Johnson. Na kung babasahin sa English, ang pagkaano diyan, ye shall not Unclean. eat of their flesh and ye shall not touch their there are unclean, these are Yeah. unclean to you. Tama. Kaya akatarton talaga, kaya may patibay tayo, hindi lang Brother Johnson, hindi lang at least natin sinasabi. Iba mang version ng Septuagint ito ay andyan pa rin yung akatarta. Oo, nandun pa rin. Brother Johnson. So, maliwanag na hindi tayo umiimbento ng akatarton, broma. Ha? So, maliwanag na ito yung mga bagay na ito yung mga bagay na pinaiiwasang ipakain. Tama. Kasi karumal-dumal, akatarton. Yung nasa Marcos kanina, Brother Johnson, 11-19, broma ang nandun yung pagkain na pinag-uusapan. Ibig sabihin, yun yung mga inalaw dito sa Kapitulo 11, Brother Johnson. Ano yun? Tingnan ko nga dito ha. Marcos... 11. Sige nga. Marcos Ay, 7. 7-19. Tingnan mo nga kung maano dyan. Ang liliit naman kasi ng meter nito. Kaya nga. Diote. Ay, Diyo. Hindi ko makita. Hindi. Pero mababasa naman natin ito kung malaki. Ayan pero andito, makikita natin dito, ayan. Dito. Tingnan mo. Teo, Teten, Ayun. Tay, ayun Brother Johnson, ayan ano sabi dito, Alates, Koilon, Kay, Eser, Ketay, Eston, Katariso, eto, Panta. Roma, Rona, Katapeson, Panta, Ganita, Brother Johnson, parang tuloy mo pa. Yan na lang ba yan? Yan lang yan eh. Iba yata itong na-download tong Greek eh. Bakit ibang niyan? Broma ang doon, Brother Johnson. Kasi pag pinuntahan nga naman natin dito sa may Strong's number natin, Broma talaga yan. Broma talaga yan. Ito. Ano ba yung na-download mong Greek?
Oh, 7:19. Ayan po, ito. Mukhang iba nga yan ang ano niya. Ayun. Yung ano mo diyang food, Oo, ito. Oh. anong pagkasabi? Di ba broma? Broma nga. Ito, Oh. i-ano ko lang ha. Sandali lang. Sige lang. Sige mga kapatid. Ano tayo? Oh, ayan, at least napatunayan natin, Brother Johnson, yung mga sinasabi nating broma. Yan yung nasa 790 ng Marcos. At yung din yung nasa 4:4, Brother Johnson, ng unang Timoteo. 4:4. Na yung pagkain sinasabi doon na dapat ipanalangin, ay hindi kasama doon ang baboy. Oh, kung ipapanalangin nga at pasasalamatan, hindi kasama ang baboy. Yan pa rin yung mga inallowed, Brother Johnson. Inallowed na na makakain Tama. ng mga anak ng Diyos, Brother Johnson. Oh. So, hindi tayo umiimbento rito. At mahalaga nga, lagi mong tinuturo, nagtuturo ka ng hermeneutics, kinakailangan pahalagahan lahat, kukonsider lahat. Yung context, yung syntax, at mismong yung isang salita na ginamit. Kasi doon minsan makikita yung pagdidiin, Brother Johnson. Okay? So, at dito nakita natin na talagang kung tanggapin man o hindi, basta tayo pinapaliwanag natin ayon doon sa liwanag na atin pong nakita sa pag-aaral natin, objectively, hindi po, wala pong kasamang pangbabayas dito. Kasi kung tutuusin, Brother Johnson, dati na tayong nandyan. Ewan ko lang pala sa iyo. Ganon ka rin ba? Oh. Kasi dati na tayo nandyan eh. Oh. Ako ay talagang simula pagkamulat ng pagkaisip ko, talagang kumakain na ako ng mga yan. Oh. Pero bakit naman natin aariing masama yung isang bagay kung alam naman natin na hindi naman pala ito masama, Tama. Brother Johnson? O, di ba? Lalo't dati na tayong nandyan. Oh. Hindi naman mahirap sanang balikan kung tama lang yung kanilang pinaglalaban. Kaya lang nakita natin sa liwanag po ng banal na kasulatan, talagang matatapos na lang ang mundo, Brother Johnson. Kailanman yung malinis, Ito. ay hindi yan may kakategorize na marumi. At yung marumi, talagang matatapos na lang ang mundo, nandyan pa rin sila sa kategoryang yan. Ito ha. Ito yung ina-screenshot ko dito. Yung Strong's number nung meet doon sa chapter 7 verse 19 ng Ayan, ng Mark or Marcos. Kahit na i-check po ninyo, Strong's number G1033. Original, broma. Yung transliteration Broma. niya, ayan broma. Ayan, Ibig sabihin, that which is eaten, food. Ibig sabihin, pwede, hindi bawal. Samantalang binagasan natin kayo na doon sa Old Testament, akatarta or akatarton. Pag akatarton, ang ibig sabihin ay marumi, unclean, biologically, sa mga Hudyo, yan ay tinatawag po nilang mga non-kosher po yan, mga hindi po eatables. Hindi nila tiniterminahan ng food. Hindi nila tinaterminuhan ng pwedeng kainin. Tama. Okay. Sige, wala na pa tayong time siguro. Kaya nga, alas 10 mag-aalas 10:30 na, Brother Johnson. Pero nasa inyo yan. Oo. Meron bang matitinong kahit isang Meron naman. dyan na pwedeng sagutin? Rimar Samudio, bro, ask lang anong kautusan na sinasabi doon sa binigay mo na talata at bakit yung kautusan sa pagkasaserdote umiba na, hindi na mga Levita, kung ganon din naman pala. Yun po yung ibig sabihin ay Levitical or priesthood po yon. Levitical law, yung nasa Hebreo 7:12. Yan po yung kautusan na yun. Tama. Okay, kawawa EDD. No. Di naman nagkakaano tong cellphone. Ilan lang yung lumalabas na comment eh. Ha? Ay, meron kang binigay? Ay, ito ba? LC, Quezon. Esli, Quezon. Deuteronomy. Ito na last na ito. Sige. 31:26 po. Deuteronomy 31:36 po bang aklat ng kautusan dyan?
na pinatatabi sa kaban ng tipan? Yan din ba yung 613 meets both? Pakiliwanag po, pakipaliwanag po. Salamat. Kung tinatanong niya kung yung 613 meets both, yung nasa 31:26 ng Deuteronomy yun, ay hindi lang. Kasi pag 613 laws, lahat na sa kanila yan. Di ba, Brother Richard? Tama. 31, Tama. 31:26. Mhm. Ay, naku. Break pa pala ito. Teka, lipat muna ako ng salin. Okay. Deuteronomy Ano bang gusto niyang ano dyan? 31. Tinatanong lang niya kung ito yung 613. Okay. Laws. Kunin ninyo ang Oo. aklat na ito ng kautusan, ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos upang dooy maging pinakasaksi laban sa iyo. Yan yung sinulat ni brother. Moises. Hindi yan ang buong 613. Part siya, pwede. Brother Richard. Kasama siya Oo. doon. Kasama, oo. Oo, kasama siya. Hindi siyang hindi siyang kabuuan. Kasi sa 613, lahat na ng kautusan niyan doon sa Old Testament. Tama. Yan yung kuwanan nila na ganun karami yung kautusan sa Old Testament. 630 na klase. Oo. Yun. So, Oo, yun ang... tama. Okay. Sige, Brother Richard. Mag-ano tayo? Panghuling pananalita na tayo. So ayan, so Brother Johnson, basta at least hindi man natin lahat actually hindi naman natin trabaho talagang paniwalain sila, Brother Oo Johnson. naman. Ang Mahala atin sila. lang naman dito ay mag-share, di po ba? So sa mga nandyan na talagang gumagamit pa talaga ng sa kanila, normal sa atin hindi, yung mga ganong salita. Salamat pa rin po sa inyo. Salamat pa rin po sa inyo. At nandyan naman kayo kahit papano, kahit nagwawala kayo, salamat rin po na kayo'y nanonood. At dalangin lang po namin na sana ay patuloy ding hipuin ng Panginoon ang inyong mga puso. At lalong-lalo naman, Brother Johnson, sa ating mga kapatid, na talagang hindi pa man tayo sumasagot, ay sila na rin ang talagang nakikipag-sagutan dyan sa mga nagko-comment ng hindi maganda. So sa inyo mga kapatid na minamahal, maraming salamat po. Saan man po kayo naroon ngayon, isa lang po ang aking hinahangad para sa inyo. At maging dito sa ating mga tagapanood na kumukontra sa ating mga pagpapaliwanag, ay hangad din po namin ang inyong kaligtasan saan man dako kayo ng mundo naroon. So wala pong personalan, ay ito po'y kumbaga bahagi lang ng ating pagnanais na maibahagi yung katotohanan ng ating naunawaan, Brother Johnson. Kaya para sa ating mga kapatiran, keep safe po kayo, patuloy nyo nawang maranasan ang pagpapala at pagmamatubay ng ating Panginoon. At again, doon sa mga kumukontra, maraming salamat pa rin po sa inyo. At naway patuloy din yung maranasan ang pag-iingat ng aming Diyos na pinaglilingkuran. So maraming salamat, Brother Johnson. Back to you. Yan. Thank you, Brother Richard. Nag-message na tuwa na to si Brother Celso Zavala, yung dating daan na excited ng maging Adventist. Kasi pinagda-download namin siya ng Zoom. Hindi siya makapag-download sa kanyang iPhone. Dahil, pero ngayon yata ay nakapag-download na. So, ibig sabihin, magti-testimony siyang live. Kung bakit siya nawala at ano ang pagkakaiba ng ang dating daan sa Seventh-day Adventist. So bukas sa loobin ng Panginoon ay makapag-testimony siya sa ating program sa gabi. Okay, so bukas magta-trial kami ni Brother Celso para subukan natin kung pwede na. Mga kapatid, mga kaibigan, thank you po. Doon sa mga makukulit, wala ko kami magawa. Wala naman talaga kayong mga gandang sasabihin. Sanay na po kami dyan. At doon sa mga kapatid na tumutulong para walisin yung mga pasaway, salamat sa inyo. Wag lang tayo bumaba sa kanilang level. Lang tayo. Doon pa rin tayo sa standard, no? Wag natin silang susundon doon sa kanilang kalagayang masyadong mababa na masyado 'yon. Okay, so thank you po at salamat po sa mga nagpadala ng katanungan dito sa kay yung
yung in-time member na nagkaroon ng kabataan tungkol sa pananamit kay Brad Charlie Lagapa. Ayan, salamat sa panonood mo, kapatid. Sana kapatid, total ikaw ay youth na dyan sa paniniwala mong in time, ay wag mong isasara. Kabisado namin yung tinay kasi ilang taon naming nakakadebate yung mga yan. Yung lahat ng mga doktrina nila. Pati yung propeta nila, alam namin. May hawig nga sila doon sa Operian, Brother Richard. Yung tungkol sa pagtatalik ni serpent kay Eva. Kay Eva, Oo, yun. Na serpent seed. Magkahawig sila. Tama. Nako, mga kapatid. Biblia tayo, wag tayo sa fiction, ha? Wag tayo doon sa mga alamat na ang mahirap kasi dito, lalo na sa Operian, ay marami kayong ang alam ninyo, alam namin, pero yung alam namin hindi nyo alam. Paano kasi meron daw mga hindi nakasulat sa Biblia, pero alam nila, hindi natin alam paano nila nalaman, hindi naman nakasulat sa Biblia. Malamang sa kung ano-anong libro po nila binasa yon. Dahil mahirap yon. Tama. Hindi na makita yung nagsasalita, hindi pa makita yung kanilang doktrina, ay wag naman ganoon, mga kapatid. Mag-iingat pa rin tayo. So, abangan ang testimony. Brother Celso, maraming mag-aabang sa testimony mo. Yan nga. Okay, may appointment siya sa umaga. Okay, sige. Basta bago yung maggabi, Brad, ay mag-try out tayo. Kukonek tayo. Sister Susan, paki-assist nga ito kasi iPhone din yata yung gamit mo. Para, sige po. Basta, Brother Celso, ay, huwag ka lang magmadali. Unahin mo muna yung pupuntahan mo, appointment mo. Pwede mo mamaya. Subukan natin pagkatapos natin ng live. Magpipray lang po kami. Sige. Brother Richard, tayo punta sa ating pong last closing prayer. Opo, let us pray. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli po kayo nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na pagkakataon. Salamat sa mga liwanag na inyong ipinagkaloob. At ngayon po ay nagpapasalamat kami sa mga napapanood, lalong-lalo na yung mga kapatid na patuloy na binubuksan ang kanilang mga kaisipan sa tuklas ng katotohanan upang lalong mapalapit sa inyo, o aming Panginoon. At ganoon din sa mga nanunood na walang nakikitang liwanag sa aming sinasabi, Panginoon, kayo na pong bahala ring umipo sa puso't isipan ng mga taong ito. Sir. Wala po kaming mga personal na laban sa kanila. Ang amin lang po ay aming ipinapahayag kung ano ang liwanag na inyong nais na ipaabot sa sangkatauhan. Panginoon, salamat sa patuloy na pagbibigay ng buhay at lakas sa aking partner, Brother Johnson Amican. Yes. Sa iba pa naming mga kasamahan, Pastor Jong Dizon, Pastor Alexis Mercado, Pastor Brian Tolentino, Pastor John Capiendo, at iba pang mga nakakasama namin, Pastor Richard Dalton. Panginoon, ang mga kapatid na ito na patuloy na nagpapagamit sa inyo sa iba't ibang kaparaanan, Panginoon, patuloy pong pagpalain. At ang mga kapatiran ay patuloy na maranasan ang inyong pagmamahal sa kabila ng kakaibang sitwasyon na nararanasan ng sanlibutan ngayon. Patuloy lang kaming magtumibay, Panginoon, sa aming pagtitiwala sa inyo. Higit sa lahat, sa anumang sitwasyon, katulad ng pagkakataong ito, naway gamitin pa rin kaming mabisang kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong gawain. Muli, maraming salamat. At ang mga kapatiran, may mga karamdaman, pisikal, inyo po nawang hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay. At punuan, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po. Dininig niyong aming mga kahilingan, pagpapasalamat, at pagsusumamo sapagkat tinihiling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan ng Panginoong Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan, salamat po mga kapatid at mga kaibigan. At bukas ay magkita-kita po ulit tayo. Bukas ng alas 6 hanggang alas 7:30, mayroon din po kaming live ni Pastor Bjorn, Pastor Lex, doon sa Katotohanan. At pwede rin po kayo tumawag ng live po doon, mga kapatid. Sa Hope Channel po ay mapapanood din po yon. At sabay din po sa Hope Channel TV at sa ibang mga radio sa Kamisayaan. At yun din po sa YouTube ay sabay-sabay po yung mapapanood. At live din po yon, mga kapatid. At pagdating naman ng 8:30 ay kami ulit nila, Brother Richard at ni Pastor Jong Dizon. Jong Dizon. Okay. Apo. Ayan. So, thank you po sa inyong pagsubaybay. Pagpapahala nawa ang sumatin at kapayapaan sa gabing ito.
Mahirap siya. Aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin upang di magkamali, upang di maligaw. Salita